Magandang araw mga kapitbahay. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac. Meron na naman po kaming ipapakitang recipe sa inyo. Mrs. G, ano ba yung... Another Kapampangan delicacy, yung mga moche. Moche, paborito ng marami, no? Pero iibahin natin ng konti ang itsura. Papakita po namin ang paggawa ng napakadali na version nito sa aming pong pagbabay. Magandang araw po mga kapitbahay. Nandito po kami ngayon para magpakita naman ng isang lutuin na sikat sa Pampanga, yung moche balls. Kaya ako tinawag na moche balls kasi binilog ko. Sikat po ito at pinasikat ito ng mga Kapampangan, kaya yung mga taga Manila po at ibang lugar, pag pumunta rito sa Pampanga, isa ito sa binibili nila. Binibili nilang kakanin para iuwi sa kanila. So, pag po kayo nga alis, ang una pong gagawin natin ngayon ay yung palaman. Kasi you have to cool this before you can start working with the balls dahil sasabog po pagka hindi malamig yung palaman. So we will start by melting the butter. Yung butter po, additional flavor ito. Yung mga traditional, parang hindi ko nakikitang naglalagay ng butter. A little salt to bring out the flavor. Tapos, off ko muna. Ilalagay ko yung glucose para medyo mas malagkit siya. At saka, alam niyo bang ang glucose ay preservative din. Preservative po ang glucose. Yung iba po hindi naglalagay ng glucose. Kung pambahay lang, hindi naman kayo kailangan bumili ng isang boteng glucose para lang makagawa ng moche. Kung kakainin nyo lang sa bahay. Pero ako, I'm going to sell this, I will add glucose. Para mas makunat-kunat at mas matibay ang buhay. Although hindi naman po tumatagal at di rin dapat patagalin ang mochi kasi. And then we will add the sugar. Melt the sugar muna. Kung gusto nyo medyo parang caramelize, gawin po ninyo. I-brown nyo ng konti yung asukal. Tapos you add this. Kung gusto nyo maputi, huwag nyo i-brown yung asukal. Kung gusto niyo naman brown agad, hindi na kayo magkakaramelize, use brown sugar right away. So you buy nyug, yung parting maputi lang. So you just keep on stirring and stirring this. Mas madali pong gawin pag brown. Kasi yung brown, meron na siyang halong molasses. Ito kaya ako nilagyan ng glucose. Dahil yung granulated sugar, wala namang ang palapot. Ngayon, yung iba, kung gusto niyo pang mas masarap, lagyan niyo ng konting gatas. Pero, mas dito lang sa butter na ito, umiigsi na yung shelf life.
Kaya lang sabi ko, pambahay, pang-flavor, pampasarap ng lasa. You don't want, you can just add salt to taste. Sugar, salt, tapos grated coconut. Yung iba gumagawa sila ng minatamis na beans at ginagawa din nilang palaman ng motse. Pag clear na po yung nyog, malinaw-linaw na, then ibig sabihin, kumatas na siya, kaya na-absorb na niya yung ibang ingredients, yung ibang asukal, nalusaw na, then it's time for you to set this aside and keep it covered para lumambot pa siya ng gusto. And then after that, you cool it in your chiller or refrigerator. You can prepare this ahead of time para yung paghihintay po matagal din lumamig yan eh. So, gagawin po natin ngayon yung galapong, yung pambalot ng filling na ginawa natin kanina. So, this is pandan water. Yung specified amount, nasa recipe po kanina, 2 cups with a pinch of salt. And then, we will add the malagkit flour. So, we will mix it well until you can form the mixture into a ball. Kung halimbawa, masyadong malakas sumipsip ng liquid yung malagkit flour, mangangailangan pa tayo ng additional. And while I'm working with the balls, mamaya, I need a small amount of pandan water sa tabi ko. Kaya mamaya makikita ninyo ko, I will be dipping my fingertips in liquid, that is pandan water. Kasi habang ginagawa po ito, medyo natutuyo, nag-evaporate yung tubig na nandun sa malagkit flour. And then, medyo mahirap pa. You know what inspires us to do different kinds of demonstration na talagang tinetest namin, ay yung pong reaction ng mga viewers. Tapos nagre-request pa sila. But when I demonstrate something, I make sure na medyo ibahin ko siya ng konti. So, what is the ibahin ko ng konti? Kukulayan ko po. Di-divide ko po ito sa dalawa. Tapos, divide further. Mas maganda siguro kung titimbangin ko. This is 928. Ay, kahawig. So, I'll get about 400 grams. This is 400 grams. I'll keep this white. Lalagay ko rito. Alisin na natin yung malaking yun. And then, itong konting ito. So, I will cover this para hindi nga matuyo. Lagyan ko po ito ng konting kulay, and what we are using here is yung pangkulay ko, yung may flavor siya, pero hindi naman ganun katinding kulay ang ilalagay ko. Because remember, pagka ganyan, make it light muna sa umpisa. Kasi habang pag pinakulo mo na siya pinalubog mo na siya sa kumukulong pandan water, tumitingkad po yung kulay. So we will need this until light green. Re-rest ko muna ito kasi titindi ang kulay niya mamaya. And then I'll go to the ube. Again, light lang ang gagawin ko kasi magiging very dark ang ube mamaya pagka nabasa na ng tubig ang galapong. Ayokong nakikita yung masyadong maitim ang pagka-ube. Okay, so, get another one. Dip again. And normally when I work with this, I cover the different colors of galapong. Kaya lang para makita ninyo, don't worry about this na hindi pare-pareho ang size. Mahirapan po kayo magpantay-pantay. Now, if you're planning to sell this, ang gagawin ko ganito. Titimbangin ko na yung magkakasya sa isang container.
Kaya ilan pa yung nagawa ko doon. Basta nandun ang timbang, ang dami ng galapong. Then ibig sabihin, pare-pareho yan pag ang yield mo. So alam mo na agad kung magkano ang kikitain mo. Kaya nakagawa ka ng malalaki, maliliit, basta ang timbang ng galapong at ang timbang ng palaman, iisa, you will know how much you're going to make. Pinagkakakitaan po ito ng mga Kapampangan. Maganda ito, manood ka ng telenovela habang gumagawa ka para ka malibang. So we just keep on doing this hanggang sa maubos po yung galapong. Kung naubos yung galapong, gusto niyo pang gumawa, meron pa kayong feeling, just mix a little bit more. Yung proportion, yung tubig na ginamit ko kanina sa amount ng malagkit flour. 13 pieces of green o pandan, 13 ube. Tapos I think this is about 30 pieces na white. So, pag-aaralan nyo ngayon kung paano nyo aayusin yan para magamit lahat yan. Although, sigurado ko may matitirang puti dyan. Okay, now, I have here pandan water. Ito po yung dahon ng pandan which we use to make our water more mabango. Pag naggagawa po ako ng kakanin, hindi nawawala ito sa tabi ko. So, we boiled enough pandan leaves para magkaroon ng lasa o amoy yung tubig. Although, hindi naman po ito magkakakulay. Kulang pa rin yung dami niyan para magkahulay. I will also season the water with a little salt, just a pinch. And then, bring this to a rapid boil. Pag malakas na yung kulo, then we will start adding the balls. Meanwhile, I have here 3, I think these are 7 inches nga ba ito? 3 na lightly oiled with coconut oil. Ito na po, nagbo-boil na yung aming tubig, yung aming pandan water. So we are now ready to cook our mochi balls. Pag nag-stick po together, dahan-dahan lang ang pagtanggal kasi baka mabutas. And then, just like palitaw, lulutang po yan. Huwag yung pagsabay-sabayan, baka magdikit ka. Kaya, iniisa-isa ko ang paglagay. So, we'll wait for the balls to float. Then we will place them in our 3, we need 3 containers. Now, so, ang gagawin ko, ibubuhos ko na rito yung aking gata. And then, magdadagdag po ako mamaya ng coconut, yung malagnaw. So, this is coconut cream. Halos walang tubig ito, konti lang. Yung ginagawang latik. Tapos later on, magdadagdag ako ng coconut milk pa. Pag nalagyan ko na ng topping yan, para sa sauce naman yon. And then, you mix together I'll add the salt here. And then you mix together your sugar and rice flour. Ayan, the balls are starting to pop up. Magpo-float na sila. You have to replenish your water as soon as nakikita nyo. Kaya pag nagluluto ako nito, may nakahanda rin akong pandan water sa tabi. Kasi mag-evaporate yan. So, 2 cups of yung coconut cream and then a little sugar. Because coconut cream is already sweet na. Matamis na yan. So, parang in-enhance ko lang ng konti yung sweetness. And then a little salt to bring out the flavor. And the rice flour is para lumapot ng konti. So, they are now floating. So, parang palitaw. Ayan. Iwanan ko yung isang piraso.
Para dun sa kabila. I need 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ube colored. Ngayon, kung wala kang magawa sa buhay mo, gumawa ka ng halayang malapot. Quick. Ito ilagay mo rito. Ang sarap. Pero wag matamis ha. Wag matamis yung halaya. Now have the ube balls. Ganyan lang po yan hanggang sa matapos. Tapos topping. Well, if you want to keep them white, para hindi na kayo mahirapan sa pag-ayos na ganyan, edi white na lang siya. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, pinaglaruan ko lang para maiba ang itsura. So, we'll now stir the topping. Hindi man siya magiging malapot eh. Para lang magkaroon ng body ng konti. Kaya nga kung commercial, dagdagan nyo yung rice flour, yung iba all-purpose flour nga lang ang gamit eh. Okay, nakita ko yung ating mga, nagpo-float na yung ating mga white balls. I'll get 6. At nakita nyo, tumingkad ang kulay ng mga balls. Kanina, putlang-putla yan. Kaya nga sabi ko, ingat kayo sa paglagay ng kulay. Ayoko kasi yung kakanin na nakakasilaw yung kulay. Okay. Now, the edges are starting to bubble. The edge, yung edge ng ating ibig sabihin tama na yan. Ayan na po. Kumukulo na sa gilid. That's enough. So, this is now our topping. Next time na magsaserve kayo ng motse, pwede nyo ipagmalaki. Ako ang gumawa niya. Huwag niyong kulayan kung wala kayong pangkulay. Nakatuwaan ko lang. So now, yung matitira dito, lalagyan ko ng coconut milk, season it with a little sugar, thicken it with more rice flour, konting asin, and this will be our sauce. Ito po, i-grill natin ngayon to. Ito na po sila, amin pong moche balls. Mas iba ang shape. Mas different presentations. Ito yung puro white. Ito yung mixed colors ng dalawa. And then, there's another way of serving it. Kung isa-serve ninyo sa inyong mga bisita, Pasosyal. pasosyal, diba? Parang the 3 different colors are there. Tapos yung nasunog na the leaf. And then, of course, actually, kanina pa ho namin ito kinakain habang Kaya ayaw ko na yung tikman. Pero ako kailangan. Masarap yan pag bagong luto. Yes, mainit-init, malambot. Ayan, Sa tapos... pagka, halimbawa, na-prepare mo na, tapos, siyempre, pag magpa-party ka, hindi mo naman ihanda lahat sa last minute, steam nyo lang nang nandito na sa container na ito. And then, of course, yung meron sauce. kang naka-standby na sauce Ay, dahil madaling lutuin yan, napakabilis. ang mga Pilipino, mahilig sa Marami pa yung sauce ko minsan doon sa kinakain eh. extra gravy, extra sauce. Yung sauce niya, nandito na yung malapot. Oo. Yan, nilagnawan ko. So that meron kang ipang serve sa kasama yan. Pero maski ganito lang, may lasa na yan. Wala pang sauce, malasa na. Or, pwede mong palitan yun naman. Pwede, munggo. Okay. So, we In hope. fact, allergic ako diyan pagka kumain ako ng menyog. Hindi naman allergic yung inuubo ako. Kain ako, ubo ako ng ubo kagabi dahil nga tinetest ko yan. So, kung medyo hindi kayo, mahilig sa nyug o kung allergic kayo, pwede monggo. Pwedeng munggo. Hindi na tamis na munggo na Makunat. Makunat. Painom Yeah. pa ako. Pero Kaya nga. hope you like today's episode. Sana po subukan ninyo. This is a favorite Kapampangan, no? Yes. Kakanin na paborito ng marami. Ngayon, pwede na ninyong gawin, lalo na po yung ating mga viewers, friends abroad.
This is an easy way. Yeah, bibilugin mo lang. Hindi na mo nagaganunin. Hindi mo na pa gagawin parang oval ba o pahaba. Pahaba. Diba? Mas madaling gawin ang bilog. So for your questions, comments, and suggestions, drop us a message sa amin pong Facebook page, facebook.com/Mrs. Galang's Kitchen. And you can view our old episodes sa amin pong YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen. Maraming salamat po.